Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. O eto na ho mga ka-action. Talagang mukhang desperado na ho ang ilan sa ating mga kababayan na mga DDS. Kasi di umano, di umano, gamitin natin ang salitang di umano kasi hindi pa sigurado. Kapag hindi ho sigurado, gamitin natin ang di umano. May niluluto daw na impeachment laban dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Ang mga pro Duterte groups, okay? At eto nga ho, ayon kay Congressman Edgar Irice, may lumapit daw na pro Duterte group sa kanya na hinihimok na i-endorso daw itong impeachment complaint laban kay Mr. President Bongbong Marcos. So alam naman po natin, naging maingay si Congressman Edgar Irice sa national budget. Siguro, masabi itong mga pro Duterte groups na supporters, masabi, lapitan kaya natin ito si Congressman. Baka sakali. Ang problema, tinabla o tinanggihan. Kapag tinanggihan, isa lang yon, tinabla na rin. 'Di ba? Ay ano ba ang naging dahilan ni Congressman Edgar Irice? Ito ho mga ka-action bago tayo magtuloy-tuloy at kung sino nga ba talaga ang dapat ma-impeach, si Sara or si Mr. President Bongbong Marcos. Yan ang tanong natin at yan ang ating bibigyan ng reaction. Ito, panoorin po muna natin at pakinggan. Credit or courtesy po sa video ng News 5. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Jiggy, isiniwalat nga ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Irice na may lumapit sa kanyang grupo mula nga sa pro-Duterte na i-draft na raw itong reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at fina-finalize na lang daw ito ngayon. Hinimok daw ng grupo itong si Irice na i-endorso itong ang naturang complaint bilang isa siya sa mga pangunahing kritiko ng national budget. Pero tinanggihan daw ito ni Irice dahil ayaw niyang mahanay sa mga Duterte bilang miyembro siya ng Liberal Party. Hindi na nga pinangalanan na ni Irice itong mismong lumapit sa kanya pero ito raw yung usual suspects na kasamahan umano ni Attorney Vic Rodriguez. Sa ngayon ay kumpirmado raw na may dalawa na ngang kongresista na mag-e-endorse nga nitong reklamo. Isa rito ay mula sa mayorya habang yung isa naman ay mula sa independent. At yung isa nga ay hinahanap pa nila na naghahanap sila na mag-e-endorse naman mula sa minorya. Jiggy. At Marian, nabanggit ba ni Congressman Irice ang basihan nitong nilulutong impeachment complaint? Jiggy, kabilang araw doon sa mga binanggit ng grupo na grounds for impeachment laban kay PBBM ay ang betrayal of public trust. Tingin nga ni Irice may kaugnayan ito doon sa mga nagdaang national budget. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Irice. Hindi ko kasi tinanong masyado pero tungkol yan sa three budgets, 2023, 2024, and 2025. Na the President allowed and signed the three budgets which contained the anomalous projects. I would not prejudge because I want to hear the explanation of the President. At Marian, ano ang sinasabi ng majority ng mga congressman tungkol dito? Sige, tingin nga ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong mas mabigat na usapin kung susuportahan ba ito ng Kamara. Chismis lang daw ito hanggat wala pang formal na inihahaing reklamo. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader at Bataan 1st District Representative Tony Roman, dapat may matibay na ebidensya sa anumang impeachment complaint. Narito ang kanilang pahayag. Pag-file kasi ng impeachment that's one thing. Pero paano makagarner ng support is another. Whoever is filing that complaint, yung allegation niya, they have to make sure that it is supported by evidence. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping napakinggan na ho natin kung ano ang naging dahilan kung bakit tinanggihan ni Congressman Edgar Irice. Maraming salamat naman. Kasi nga ho, nasahanay ho siya ng liberal. Ngayon, ang tanong natin dito mga ka-action, sino nga ba talaga ang dapat na ma-impeach? Si Mr. President Bongbong Marcos ba? Or si Vice President Sara Duterte ba? Si Mr. President Bongbong Marcos kasi, siya lang naman ang nagsiwalat, at nagpaimbestiga
malawakang investigasyon pagdating sa korupsyon, di ba? At siya lang naman, sa kanya lang naman administrasyon, may nakita ho tayo na bulto-bultong pera na naibalik, di ba? Naibalik ho mga ka-aksyon. Nakikita naman natin ang seryoso na pakikipaglaban ni Mr. President Bongbong Marcos dito sa isyu na talamak na korupsyon. Di ba? Papayag ba tayo na ma-impeach ang isang presidente na talagang malaki ang ginawa para sa bayan? Hindi ba nakikita ng mga DDS na sa panahon ni Mr. President Bongbong Marcos, ngayon lang tayo nakakita na may naibalik na bulto-bultong pera? Tapos gusto nyong ipa-impeach? For what? Ha? Di ba? Tanong namin sa inyo. Noong panahon nga ni tatay nyo Digong, alam niya may korupsyon, pero ang tanong natin, may nakulong ba? Nakorap. Di ba? Ngayon gusto nyong ipa-impeach? Yung di hamak naman na nagtatrabaho, maraming mga programa na kung saan nakikinabang tayo. Di ba? Ngayon, si Vice President ang dapat na ma-impeach. Di ba? Kasi, nung last year, nagkaroon talaga ng investigasyon regarding sa mga confidential fund niya. Regarding sa 125 million, sa 612 million na mga confidential fund niya. Di ba? Kasi kung nagkaroon sana ng trial sa Senado nung last year, yun sana ang time o panahon na magpresenta ang mga prosecutor para maipakita ang mga ebidensya na nakalap nila. Di ba? Ngayon, halimbawa, kung magkaroon ulit ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, dyan nyo, bago nyo sabihin mga DDS supporters na malinis ang pangalan ni Vice, hayaan nyo muna na harapin ni Vice President. Hayaan natin siya na siya mismo ang sumagot. Siya mismo ang maglinis ng kanyang pangalan. Huwag nyo munang pangunahan. Di ba? Kasi kung sa ebidensya lang, hintayin natin. Kasi, kaya nga may prosecutor, kasi sila ang magpipresent ng mga ebidensya. Di ba? Pero dito kay Mr. President Bongbong Marcos, malabo naman yan. Kayo mga ka-action, mga kakamping. Sino ba talaga ang ka-impeach? Si Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho? Na umaksyon dito sa talamak na korupsyon? O si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon wala pa tayong malinaw na sagot o paliwanag ni Vice President Sara Duterte regarding sa mga confidential funds? Kayo, ano bang sa tingin nyo kung sino ba ang dapat ma-impeach? Paki-comment na lang. Yan lang po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Have a good day, everyone.